Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Mga kabunyog, mga kababayan, welcome po sa isa na namang episode ng ating Punto Diretso. Ito si Harry Roque. Ay, nakakatawa itong si Harry Roque. Naglabas ng sama ng loob sa pamilya Duterte si Roque, mga kabunyog. Di raw pinakikinggan ang mga suggestions niya. Ha? Ang tinutukoy dito ni Roque, yung suggestion niya na i-explore na daw, gamitin na yung ibang paraan o remedy para makalaya na daw ang tatay digong niya nila. Kasi sabi ni Roque, hindi niya nakikita na yung sa ICC ay uubra pa. Para sa kanya, ano na ito? Mahirap na. Parang wala na daw siyang tiwala sa ginagawa ni Kaufman. Kaya gusto niya, sinuggest niya na daw sa pamilya ng Duterte na gamitin na yung ibang paraan. At yung paraan ngang sinasuggest niya ay yung lumapit na sa Dutch court, yung local na korte, domestic remedy na. Ang gagawin doon sa local court, sa Dutch court, magpa-file ng petition para questionin yung pagkakakulong ni Tatay Digong nila. Bakit patuloy pa itong kinukulong samantalang illegal yung pagkakaaresto dahil kinidnap nga daw. Dapat, ayon daw sa Dutch law, hindi pwedeng gawin yan. Kahit sa ICC pa yan, nandun naman sa teritoryo ng Dutch, ang nasabing kulungan, dapat daw ipatigil yan ng Dutch government. Mayroon daw ganyan sa batas ng Holland o ng the Netherlands. Yun ang gustong mangyari ni Roque. Kaya lang, pakiramdam niya, hindi siniseryoso ang kanyang suggestion. Hindi raw siniseryoso yung kanyang suggestion, kaya ano na daw siya? Ano ba yung eksaktong pagkakasabi ni Roque? Sabi ni Roque, na yan, bagamat tao rin po, dumarating sa punto na ayaw mo nang magbigay ng suhestyon kung talaga namang hindi ka napapakinggan. Panoorin niyo mga kabunyog, mga kababayan. Sa akin nga po, talaga pong ang remedyo para siya ay mapalaya, nakasalalay po yan sa legal na proseso, at kung hindi po makukuha yan sa legal na proseso sa ICC, gumamit ng ibang legal na proseso. At yun naman aking munumungkahi na hindi na pagbibigyan ng pamilya. Nasa kanila po yan. Pamilya po sila. Hindi po tayo matitinag sa pagbibigay ng suhestyon, bagamat tao rin po, dumarating sa punto na parang ayaw mo na magbigay ng suhestyon kung talaga namang hindi ka napapakinggan. Pasensya na po, tao lang po. Yan po ang aking damdamin. Naiisip niya na daw, wag na lang magbigay ng suhestyon. Hindi naman daw siya napapakinggan. Kasi ang sinasabi ni Roque, yung naiisip niya na yon na pagsampa ng petition sa lokal na korte ng Dutch, ng Holland o ng the Netherlands, ang pwede lang mag-initiate niya ng petition na yan ay ang pamilya. Problema parang lukewarm. Malamig. Malamig ang reaksyon. Hindi ganun ka-welcome nila Sara. Nabanggit na yan ni Sara noon, pero hindi naman siniseryoso. Siguro nagtanong din kasi si Sara kay Attorney Kaufman. Yan yung lead counsel Ay mukhang ang advice sa kanya ni Attorney Kaufman, ay wala yan, hindi pwede. Hindi mag-work yan. Dito na, ito na. Makakalaya lang ang tatay nyo sa pamamaraan ng ICC. Kasi dito nakakulong. Sa local, hindi yan. Siguro, yun ang sinunod ni Sara. Kasi maalala natin, nang minsang in-interview si Kaufman, tinanong siya nung isang vlogger na, Attorney, anong masasabi nyo doon sa suggestion na ipurso na yung ibang remedy dito na sa local court, sa Dutch court?
ang sabi ni Kaufman, that one suggested by a Filipino lawyer na hindi nga pinangalanan si Roque. Hindi nga pinangalanan. Si Kaufman, pinapangalanan si Attorney Crisy Conte, pinapangalanan si Secretary of Justice Boying Rimulya, pinapangalanan si Yussi Claire Castro, tapos si Harry Roque hindi niya mapangalanan. Siyempre kilala niya si Harry Roque. Kaya lang, parang kay Kaufman, wala yun. Actually, ganun talaga yung pagkakasabi ni Kaufman. Na parang ang sinabi ni Kaufman doon, hindi niya nakikita yon na viable yung ganong remedy. Hindi naman kasi si Roque yung lead counsel, hindi naman siya yung main abogado. Abogado siya, pero hindi siya yung pinaka-abogado. Siyempre ang pakikinggan ng pamilya yung lead counsel, binabayaran nila yun. At sa tingin nila, yun ang magaling. Sa tingin nila, yun yung international law expert. Si Roque pumapapel. Ngayon, ang problema, napapansin na yata ni Roque, hindi man lang, parang wala, hindi naman siniseryoso nila Sara yung suggestion niya. Kaya naghihinanakit na si Roque. Naglabas na ng sama ng loob, yung binasa ko kanina. Ayaw na raw niya magbigay ng suggestion. Parang hindi naman daw siya pinapakinggan. Kaya sabi ni Roque, uuwi na lang daw siya ng Pilipinas. Uuwi na lang daw siya ng Pilipinas. Dito sa Pilipinas na lang daw, dito na lang sa Pilipinas niya ipagpapatuloy ang laban. Kahit nasa kulungan daw siya, doon yun na lang daw. Pero seryoso ba si Roque niyan? Kaya niya bang magpakulong? O dala lang yan ang sama ng loob niya? Sama na, naghihinakit si Roque, Sabi ni Roque, naawa na daw kasi siya sa Tatay Digong niya. Bakit daw hindi siniseryoso yung suggestion niya? Parang hindi niya raw nakikita na uubra pa yung mga ICC na. Wala raw siyang tiwala dun sa mga ginagawa ni Kaufman. Sabi niya, si Kaufman, bakit nag-file nag-file ng urgent request for interim release? Urgent ang request. Tapos sa bandang huli, magmo-motion siya. Magre-request siya na wag na munang desisyonan yung kanyang urgent request. Parang ang gulo na, sabi ni Roque. Kaya sabi ni Roque, naawa na daw siya sa Tatay Digong niya. At nalulungkot naman daw siya na nagsumasama ang loob niya. Tao lang naman daw siya na yun namang suggestion niya, hindi naman daw pinapakinggan. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Ay, Roque, yan na ang nangyayari sa'yo. Saka wag mong problemahin si Tatay Digong mo. Problemahin mo yung sarili mong problema, dami mo ring problema. Actually, sinimprehan lang siya ni Sara. Sabi ni Sara, huwag ka na muna mag-abogado kay FPRD. Kasi kasuhin na lang muna yung political asylum mo. Oo nga naman. Mag-u-offer ka na mag-aabogado kay Digong, tapos ikaw mismo may sarili ka ring problema. Mag-i-expire ang visa mo eh. Kaya sabi ni Sara sa kanya, sikasuhin mo lang muna yung political asylum mo. At mag-a-advise siya ng kung ano-ano. Sarili niya ng problema sa Pilipinas, hindi niya maharap. Tinatakasan niya. Yun, tama nga naman. Tama nga naman. Anyway, mga kabunyog, mga kabayan, yan ang ating Ponto Diretso. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.